Magsisimula ang ating kwento sa isang nilalang, na nanggaling sa ilalim ng lupa, isang kinatatakutang bakulaw, na may katawan ng isang malaimpaktong higanti ng elepante, na may itsurang singkunat ng goma ng tsinelas. Na muling binigyang buhay ng mga siyentipiko, na hindi magtatagal ay pag-eeksperimentuhan upang sanayin. Bilang isang boksingero at gawing isang perpektong tao, nagugulat sa inyong mga pandama, mga galaw na di nyo pa nakikita sa isang ordinaryong boksingero, na siya lamang ang gumagawa. Siya ay pinangalanan bilang Balbas, at muling ipinanganak upang maghasik ng kabalbonan sa balat ng lupa. Si Balbas ay may mahabang buhok na singtigas ng buhok ng walis tambo, at pinamomogaran ng sangkatutak na balahibo na animoy dinekwat pa sa balahibo ng mga hayop. Di sila makapaniwala na matapos ang mahabang siglo bilyong taon na ang nakakalipas, ay tila kapansin-pansin na ang kulay ng balat nito ay masyadong makinis. Dahil siguro noon ay uso na sa kanila ang likas papaya na sabon, at takot masinagan ng araw, dahil naniniwala sila na kapag umitim sila ay di na sila magugustuhan ng mga bibot nila. Ang katawan ni Balbas ay produkto ng isang maunlad pero sinaunang tao. Nagpapatunay lamang ito na malaki ang maidadagdag sa kakayahan niya kung papasukin niya ang mundo ng boxing. At makalipas pa nga ang 3 taon, si Balbas ay namatan ng sumasabak sa pagbo-boxing sa iba't ibang kalye. Si Balbas lang naman ay nagtala na ng 21 panalo, 19 dito ay pinabagsak lamang po niya sa pamamagitan ng KO. At gagawin niya nga lamang pong patabang bulate sa kanyang iniingat-ingatang kartada, ang siyang nagbabalak na maghamon sa kanya. Si Balbas ay mas lalong humaba at nabawasan na rin ang kanyang pagkabalbon, siya yung matangkad na may kalabang bansot. Sa unang round ni Balbas ay may kalaban siya na di pa kilalang manlalaro na kung tawagin ng karamihan ay Bangos. Si Bangos ay may top speed na 100cc na kanyang ginagamit sa laban upang makadistansya sa mahahabang kalaban katulad ni Balbas. Round 1. Fight! Sa unang round nila ay tila ba nang lalambot na ang tuhod ni Bangos, sa kadahilan ng marami ng pinakaing sayoteng suntok di alimpungatan si Balbas sa kanya, at tila bang napapansin ni Balbas na masyadong bukas ang depensa nito, kaya isa rin sa mga estratehiya niya upang mapatulog at mabigyan ng leksyon ang tila mailap na malansang isda na si Bangos. Bago pa matapos ang laban ay tila babahagyang paulit-ulit na kanan lamang ang pinakakawalang suntok ni Bangos, na siya namang kinuha ang pagkakataon ni Balbas, upang sa huling segundo ng laban ay makapagpapawala ito ng suntok na didiretso kay Bangos hanggang sa tumbong nito. At nang mapatombo na nga si Bangos, ay parang inilalarawan itong pinaupong manok na ilulubog pa lamang sa kumukulong tubig. At noon na nga siya ginisa ng gusto ni Balbas. Sa pagbangon ni Bangos ay tila bang bahagyang naalog ang utak nito, sa pitik ng suntok ni Balbas. Kaya pa! Lumaban pa naman ito, ngunit nakikitaan na ng paghihina at pagbagal ng galawan ni Bangos, parang may sakit na arthritis at patalon-talon na parang kolaka. Round 2. Fight! Sa round 2 ng laban ni Balbas at ni Bangos, ay purong solidong suntok na malapusa ang mga patama nito, at tulad peren ng mga naunang galaw ni Bangos ay paulit-ulit peren ito, kahit na napurohan na siya ni Balbas ay ayaw peren magpadaig dito.
Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe kay J. Edis Channel. Maraming salamat po. Sa labang ito, parang nagbabato-bato pick na lamang sila sa palitan ng mga suntok, si Bangus ay halatang nawawalan na ng gana at parang mga kawayan na lamang sila na sumasayaw sa hangin. At tila napuruhan ng husto ang dating mailap at malansang isda na si Bangus, kahit alam naman natin na ang mga suntok ni Balbas ay parang sibat na gawa sa purong kawayan. Sa huli ang dineklarang nagwagi ay si Balbas na may mga kakaibang klaseng teknik na animoy na kakain ng sinumpang puno ng saging. Final round. Fight! Ang sumunod na laban naman ay sa pagitan ng mga nagtataglay ng mga hockey users, sina Ben Kulot at si Quadro Ongas ng Pinas, walang iba kundi si Chinchan. Yan na, good na yan. Sa laban na ito ay pakol na tanang muka, balat, buto, laman loob, mga litid, at kahit na dugo na buong buo ay walang ligtas basta silang dalawa ang nagsalpukan. Repere. Huwag kalimutang mag-like, share and subscribe kay J. Edis Channel. Maraming salamat po. Matapos mag-ultimate rush combo ng dalawa, ay tila unti-unting bumabagsak pababa ang kapangyarihan ng dalawang Class S na halimaw, na may pagmamuka ng isang barag, lubog at bako-bakong gawa sa ispoltong kalsada. Si Ben Kulot na nakasombrero, laban kay Quadro Ongas ng Pinas, Chinchan Casenegro. Sabi ni Ben Kulot sa kanyang interview ay, kahit si Ongas pa ang makalaban ko ay titirahin ko lamang ito ng malaimpaktong sulidong suntok na may halong energy ball ni Son Goku, at di umano'y dagdag pa nito ay di daw siya takablan sa mga suntok ni Quadro Ongas, at kahit mag-angas pa daw siya ay di ito matitinag dahil tatakpan lang daw nito ng puno ng tubo ang dalawang magkabilang butas nito sa kanyang tenga. Habang sa interview naman ni Quadro Ongas ng Pinas walang iba kundi si Chinchan Casenegro ay, kahambalusan niya lamang ito ng walis tingting para paiyakin si Ben Kulot, dagdag pa niya ay, pagagapangin niya ito pabalik sa kanyang kulungan ng aso, at kakainin niya ang mga buhok nito na parang pansit canton. Talo na. Final round. Fight! Slam dunk ka. Si Ben Kulot laban kay Balbas, agad tinira nito ang bodega ni Balbas na isa sa mga kahinaan nito at halos di nakagalaw ng ilang segundo. Matapos nito ay walang habas na suntok ang pinakawalan ni Balbas dahil nais niyang makabawi sa pagkapahiya, lalong-lalo na matapos niyang mag-evolve sa bagong katawan ay gagamitin niya ito para matupad ang mga pangarap sa kanya ng mga taong tumulong para siya ay mabuhay. Maya-maya ay tila nauubusan na ng gasolina si Ben Kulot na siyang ikinabagal ng momento niya sa laban, upang sana wakasan na ang namamayagpag at wala pang bahid ng dungis ng pagkatalo ang boksingerong si Balbas. Kung inyong maaalala, si Balbas pa rin ay may pinakamaraming nakalaban na gerang na amoy lupa sa kanilang distrito. Kaya naman halos sanay na ito sa baragan ng pagmumuka, at siya rin ang may pinakamalakas na enerhiya na kayang magpasabog sa pamamagitan lamang ng pagtaas nito ng kanyang dalawang kilikili, na magdudulot ng mapaminsalang sandata, kung ito ay kanyang gagamitin. Step ako. Euro step, sabi Euro step.
Balik sa kasalukuyan, dahil sa kapaguran ni Ben Kulot si Balbas ang dineklarang panalo sa kanilang duelo. Final round. Sa sumunod na laban ay, nagkatapat ang matalik na magkaibigan ngunit matinik din na magkaribal, sila ay sina Bangus at Mark alias Pakpak. Walang masyadong magandang highlight sa dalawang tagalupang ito, bagamat nagboboksing pa rin naman sila ay kapansin-pansin naman na nagbibigayan lamang ito at tila ba naglalaro lang sila ng kaya-tayaan na kung tawagin sa laro ay 21. Bawat palitan ng suntok ay tila bang nagpapahiwatig na may nagaganap na gay ires sa pagitan ng dalawang magkatunggali, na sina Bangus at Pakpak, na animoy mga siraulong putok sa buho. Nang makapanayam namin sila sa isang interview, sinabi ni Mark alias Pakpak na, baliwala daw sa kanya si Bangus dahil lahat daw ng ibabatong suntok nito sa kanya ay dudulas lamang at magmimisto lang ni na masahe lamang sa katawan niya, at lahat ng suntok ni Bangus ay sasaluhin lamang nito. Ani pa niya na may ipagmamayabang, mahina ang kaliwa mo, kahit kanan pa daw ang pinakamalakas na suntok nito ay ipapagpag lamang niya at ipapasok daw niya ito sa lata upang maging sardinas. Samantala tinawanan lamang ito ni Bangus at ang masasabi lamang niya ay, magkita na lang kami sa daan at lahat ng sardinas na dala ko ay ipapakain ko sa kanya. Dagdag pa ni Bangus ay, lahat ng suntok niya ay parang hangin, kumain na lang siya ng 1 dosenang kamote at magtanim ng sayote, dahil parang lantang gulay at walang ka-power-power ang mga suntok nito. Sa huli ay nanalo si Pakpak, dahil sa pagsuntok nito sa paitlugan ni Bangus. At ang pinakahuling laban na inyong mapapanood ay sina Balbas na hanggang ngayon ay nananatiling undefeated sa larangan ng boxing. Final round. Fight. Kontra sa may pinakamakunat na katawan at isa sa gumagamit ng hockey, walang iba kundi ang ongas ng Pinas, Quadro Ongas Chinchan Casenegro. Sa kanilang laban ay agad binaon sa limot si Balbas ni Quadro Ongas, puro sulidong patama sa lower intestine ang ibinabato nito upang pasukahin at ilabas ni Balbas ang mga kamoteng kinain niya at halos humiwalay na ang kaluluwa niya. Gayunpaman ay tila napikon na si Balbas at ginamit niya na ang kanyang ultimate technique. Finish him. Dineklarang panalo si Balbas at wala pa rin nakatalo sa kanya, at natutunan din niya ang mga ultimate special power. Ang Goma-Goma Pistol. Ang Goma-Goma Machine Gun Blow. At ang Goma-Goma Gatling Gun. Sa pagtatapos ng kwento ay muling naglakbay si Balbas upang matuto ng mga bagong estilo ng pakikipaglaban. At sisiguraduhin daw niyang wawasakin niya muli ang lahat ng kanyang makakalaban, kakain daw siya ng maraming sabapang patigas ng Gearbox, magbabato araw-araw para mas lalong lumaki ang katawan.